Breaking news mga kabayan, Iran at Amerika muling nagbombahan. Iran, gumanti sa ginawang US airstrike. Iran drone at ballistic missile tinamaan ang Kuwait International Airport. Kuwait nakaranas ng malaking pinsala. Amerika bumawi. Barko ng Iran na hindi sumunod sa babala ng US blockade tinira ng US Air Force gamit ang AGM-114 Hellfire missile. China napikon kay Secretary Gibo Teodoro Jr. matapos salakay ng mga otoridad ng Pilipinas at Armed Forces of the Philippines ang Peking Chinese steel plant sa Misamis Oriental sa Mindanao. Ayon sa China, bana daw sa angmang parte ng China si Department of National Defense Gibo Teodoro Jr. at ang kanyang pamilya. Maging ang anumang ari-arian nito ay tinutukoy na ngayon ng pamahalaan ng China. Sagot ng Ministro ng Depensa ng Pilipinas, wala naman itong ari-arian sa China at wala rin itong balak pumunta ng China dahil sa kasakiman ng gobyerno nila. Wala akong asset sa China. So, wala akong asset sa China at wala akong balak pumunta doon. Iran muling umatake sa Kuwait, Iraq at Bahrain. Kuwait International Airport inatake ng Iran gamit ang drone at ballistic missile. Nitong ikatatlo ng Hunyo taong kasalukuyan, Iranian drone at ballistic missile tinamaan ang Terminal 1 ng Kuwait International Airport. Nagdulot ito ng malaking pinsala sa passenger terminal building. Merong nasawi at kasalukuyang biniberipika ang kabuang bilang at marami din ang sugatang pasahero at mga manggagawa sa nasabing paliparan. Agad na isinuspindi ang lahat ng flights. Marami ding flights ang na-divert sa ibang airport. Patuloy ang assessment ng damage sa Terminal 1. Naglabas ang Kuwait ng matinding pagkundina laban sa Iran. Ito ang naging ganti ng Iran matapos ang ginawa ng Amerika na pag-atake sa Bandar Abbas at Qasem Island sa area noong nakarang araw. Masyaallah! هذا الحريق، هذه المسيرة طاحت هني فوق أمل الكويت. هذه Amerika at Iran muling nagkakainitan. US Central Command ipinahayag na kanilang inatake ang ika-6 na barko ng Iran, ang isang malaking oil tanker na may pangalang Laxi, ang sinubukang tumawid sa US blockade na walang pahintulot sa puwersa ng Amerika. Ang sinira ng US Navy sa Arabian Sea na patungong Kharg Island. Ayon sa Central Command, binaliwala ng barko ang paulit-ulit na babala nito. Ang nasabing oil tanker ay tinarget ng Amerika gamit ang AGM-114 Hellfire air-to-ground missile kung saan tinamaan ang makina nito. Ipinatupad ng US Central Command o CENTCOM ang mga hakbang sa blockade laban sa anti-Laxi. Chinese Communist Party napikon at asartalo kay Department of National Defense Secretary Gibo Teodoro Jr. matapos ang lahat ng mga militar na delegado ng China sa Shangri-La Dialogue 2026 ay isa-isang pinakain ng alikabok ng Ministro ng Depensa ng Pilipinas. Hindi matanggap ng China ang mga makatotohanan ng mga pahayag ni Secretary Gibo Teodoro Jr. sa panahon ng forum, lalo na nang ipinahayag nito ang Peking Steel Manufacturing Plan sa Mindanao na pinapatakbo ng isang negosyanteng Chinese national na konektado sa Pogo, kung saan sinalakay ng puwersa ng National Bureau of Investigation sa tulong ng Armed Forces of the Philippines. A recent raid of a Chinese national-owned Philippine Sanja Steel Corporation is just as revealing.
factory produced and sold substandard steel at artificially low prices, distorting market competition and eroding our industrial resilience. It likewise discharged contaminated materials and wastewater into a nearby river, posing serious risks to the environment and the health of surrounding communities. It's also being investigated for former linkages to online gambling and criminal networks. This case illustrates the need for like-minded countries to build mutually beneficial and reliable supply chains. Dahil dito ayon sa mga source, ban na si Secretary Gibo Teodoro Jr. pati ang kanyang mga pamilya saan mang parte ng China. Nasa proseso na daw umano ang paghahanap ng pamahalaan ng China ng mga posibleng ari-arian ng kalihim ng depensa at ng pamilya nito sa naturang bansa upang pigilin ng gobyerno doon. Ang akbang na ito ng pamahalaan ng China ay dahil sa pagsalakay sa Philippine Sanjay Steel Corporation sa Tagaluan, Misamis Oriental, Mindanao noong 15 ng Mayo taong kasalukuyan. Pero ang balitang ito ay tinawanan lang ni Secretary Gibo Teodoro Jr. dahil wala rin itong mga ari-arian sa China. Wala rin itong planong pumunta ng China dahil sa pag-uugali ng gobyerno na meron sila. Wala akong asset sa China. Alam mo, meron akong ninuno nung araw ay 6-7 generations ago nagpunta dito. Isang ninuno. Tama ang desisyon na yan. Kasi hindi na bumalik dun eh. Kung hindi ako nagkaganito sa estado sa buhay. So, wala akong asset sa China at wala akong balak pumunta doon. May balak sana ako. Kasi gusto ko talagang dumalaw. Sarap ng pagkain, mabait ang tao. Pero natatapunan ito sa klase ng gobyerno na mapaniil na meron sila. Kaya, it's a lost opportunity. Hindi naman sa ayaw mo pumunta. Dahil gusto mo rin eh. Ang laki ng bansa na yun, ang daming kultura, ang daming ano. Pero kung yung asal ng gobyerno mo na wala namang karapatan ng mamamayan mo, ganun, huwag na lang. Let us remember, to this day, Sanja remains an open crime scene. And the investigation is still ongoing to unearth all the principals and perpetrators of this act and their cohorts. Ito, maging halimbawa din sa atin na ginagamit talaga ang Pilipino nitong mga to. Dahil uunahin nila yung sarili nila, tapos yung na-expose na mga workers, hindi nila inalagaan. Laban Pinas.